once for all time. Once and for all. Minsan at magpakailanman. Madalas natin naririnig ang mga ito sa preaching ng grace. Hindi po ba? Dahil yan po ang buong katotohanan. Si Jesus, minsan lang namatay sa krus, hindi na ito mauulit. Pero maganda bang i-commemorate ang kamatayan niya? Of course. Pero yung gagayahin mo yung sakripisyo niya sa krus ng Kalbaryo, parang ipapakita mo na parang sa paggawa mo noon ay mababawasan ng kasalanan mo, malaking pagkakamali po yon. At isa itong blasphemy against Jesus Christ, sapagkat siya po ang namatay at nag-alay ng kanyang buhay para po sa atin. At sa kanyang minsan at magpakailanman na pag-aalay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon ng kaligtasan ng buong mundo. Kaya nga po may nasulat dito po sa bahagi ng kasulatan na, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him will not perish but will have everlasting life." John 3:16, a very famous verse, yes, a very famous one, and yet I am wondering na i-apply nga ba ng lahat sa buhay nila? Kung alam ninyo yan, walang ibang daan sa langit kundi si Jesus lang. Marami po mga Kristiyano alam ang verse na yan, pero as if yung kanilang mabubuting gawa ay may passes, or should I say, can give them anything or any good points for them to make it into heaven. Wrong. Wala pong anuman ang makakapagdagdag sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Perfect. Pero may condition ng Bible. Sino man ang mananampalataya sa Kanya, that's the only condition. You really have to believe in what He has done or what He had accomplished on the cross once for all time for our sins. Okay? At ang sino mang maniniwala, pagkakalooban ng walang hanggang buhay na ipinangako ng Diyos sa bawat mananampalataya sa Kanyang anak. Napakasimple lang po, pang. Di po ba? Ano ang mangyayari ngayon kapag ang isang tao nabuhay sa mundo maski 120 years pero tinanggihan si Jesucristo? May nakasulat po kasi dito. Uumpisahan ko po ang basa. Dito po, Hebrews chapter 9. Yung iba binabasa agad sa yung iba binabasa lang nila itong 27. Pero kung itutuloy ko po sa 28. Ha? Napakaganda pong ituloy natin sa 28. Tingnan natin ha. Hebrews chapter 9 verses 27 and 28. Siyempre, very popular din itong 27. Madalas natin narinig to pag may mga lamay, necrological bang tawag dun, yung mga salamay sa patay. Okay, tapos biglang bumangon yung patay. Joke. Sabi rito, Hebrews 9 chapter 27. Hebrews chapter 9, ano ba yan? Verse 27. Umpisa natin 27. Just as people are destined to die once, and after that to face judgment, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many. And He will appear a second time not to bear sin. Not to bear sin. Ibig sabihin, yung second time na appearing niya, hindi na po katulad nung unang first coming niya. Sa second coming po niya, kasama na yung mga believers na nirapture niya sa likod niya, siya po ang magiging King of Kings and Lord of Lords sa buong mundo. Of course, siya po ang King of Kings, pero maghahari po siya ng 1,000 years sa buong mundo. Kasama po mga mananampalataya. Maliwanag po yan. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many, and He will appear a second time. Ito second coming po to. Not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Ito po yung mga daratnan niya sa tribulation, na mga naghihintay sa Kanya. Hindi na po yung mga raptured saints yun, sapagkat yung mga raptured saints, na-rapture niya na. At pupunta po sa second coming si Jesus dito sa lupa. Kasama na po tayo. Palakpakan naman natin ang Lord. Ngayon may tanong po ako. Paano naman yung mga hindi tumanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Well, pasok po sa kanila ito. Just as people are destined to die once, minsan lang, and after that to face judgment. Alam niyo, maganda yung sinasabi po talaga na
If you were born once, you will die twice. But if you are born twice, you are going to die only once. Ang ganda, di ba? Kung pinanganak ka ng 2 beses, no? Kung pinanganak ka ng 2 beses, mamamatay ka lang minsan. Amen? Pero kung minsan ka lang pinanganak, mamamatay ka 2 beses. Ang ganda po, no? And I think hindi lang po yung kasabihan, talagang nakatakda po yan na tinimpla ng Panginoon na ganyan po yung kawikaan na yan, galing po sa Bible po yan. Pero wala kang mababasang ganun sa Bible, pero yung diwa po nandoon. Kaya, pag hindi tumanggap kay Kristo, kahit nakaburol, binibigyan ng mga magandang necrological services, flowers, no? Siyempre, kung famous yan na tao, naka-televise pa yan, lahat ng tao, laman siya ng Facebook, no? Lahat ng social media nakafocus sa funeral niya. Popular siya, pero hindi pala siya mananampalataya ni Kristo. Wala ring kwenta, nasa Hades po siya at naghihintay ng takdang panahon para sa judgment. Tandaan niyo, walang sinisino si Kristo. Kung tinanggap mo siya, langit. Kung tinanggihan mo siya, impyerno. That's simple. No in between. Okay? Marami, mayaman, ang ganda ng lamay, ang ganda ng libing, ang daming tao nakikilibing. Famous kilala ng mundo. Pero hindi na po ako magbabanggit ng pangalan. Sige, banggitin ko na, Rudolph Valentino. Pinakatanyag. Diyos ko, hindi pa pinapanganak yung lolo't lola ko noon. Nung namatay itong Hollywood actor na to. Napakagwapo po. Poging-pogi. Walang binatbat yung mga bagong artista ngayon. Malayo sa kanya. Namatay siya at the age of 30. 30 years old, no? Napakabatang namatay. 30 years old. At syempre sa kanya pong kamatayan, famous po siya. Siya po ay sinundan ng mga tao. Napakadaming tao. Yung simbahan ng New York, doon sa New York po siya nilibing punong-puno po yung mga buildings ng New York. Daming tao na kilibing. You can check that on YouTube yourselves. I'm not making this up. Napakarami pong tao. Pero, sa panahon ngayon, kukunti na lang po nakakakilala po sa kanya. O halos wala na nga po. Di po ba? Kaya sabi ko po sa inyo, malilimutan po ang lahat ng yan. Kahit gaano karami nakipaglibing sa kanya, ngayon limot na po siya. Kukunti na lang po nakakakilala sa kanya. Kung di pa ako nag-search nun sa hindi ko makikilala yan sa YouTube, di ba? Pag nag-search ka sa YouTube, may mga feed sa baba, pinapakita na lang yung mga susunod na video. Ano kaya to? Clinic ko. Doon ko lang po nakilala. Malilimutan po lahat ng yan. Naging famous ka man, malilimutan ka rin. Pero kung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, forever and ever and ever yan. Hindi yan mawawala. Forever kang safe. Hindi nawawala ang salvation mo. Okay? Just as people are destined to die once and after that to face judgment. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many, and He will appear a second time. This is very exciting. And He will appear a second time not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Sa konteksto, those who are waiting for Him, ito yung mga dadatnan niya sa pagkatapos ng Great Tribulation. Dahil na-rapture na po ang simbahan noon. Na-rapture na po noon ang church. Itong church age, matatapos po ito sa rapture. Pag na-rapture tayo, 7 years tribulation, then after that, second coming, kasama na po yung mga ni-rapture niya. Napakasimple lang po, no? So, maging bukas lang po ang ating puso't damdamin at tanggapin ang mga aral ng Daily Good Vibes. Dahil lahat po na nasa Daily Good Vibes ay nasa Bible. Pag narinig mo ngayon ang Daily Good Vibes, it means Jesus Christ. Sapagkat si Jesus Christ lang nakakapagbigay sa atin ng perpektong kaligayahan na hindi kayang ibigay ng sino man. Kaya kung hindi ka pa ka-good vibes, ngayon pa lang, pindutin mo na ang subscribe button sa ilalim. I-share mo naman ang video nito, especially kung ito yung unang video mo na napanood mo dito sa ating channel. I-share mo ito, ipalaot mo ito, at ikalat ang pag-ibig ni Jesucristo sa buong mundo. God bless.